Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang kanyang pangalan. Dakila ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ang ating Diyos na patuloy na nagbibigay ng kahabagan sa bawat isa. Ang bawat araw ay biyaya at ang bawat pagsubok ay turing nating magkakataon upang tayo'y lumago sa pananampalataya. Mga kapatid, sama-sama tayong manalangin, magpuri, at magnilay ng salita ng Diyos sa araw na ito bilang pagkaing espiritual na makapagbibigay sa atin ng pag-asa, pag-ibig sa ating Diyos na buhay. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang dakilang Diyos, puno ng pag-ibig. Good day for a date. Ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa pagkakataon tayo nanghihina. Sama-sama natin siyang purihin, dakilain ang kanyang pangalan. Ama sa langit, napakabuti mo. Ama sa langit, ika'y walang katulad. Maraming pong salamat sa pagkakataon na muli mong ipinagkakaloob upang kami ay makarinig ng iyong mensahe mula sa iyong mabuting balita. Lord, sa mga oras na ito, hayaan mong lumapit kami sa iyo na may kababaang loob. Humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga kahinaang nagawa sa mga nakalipas na oras. Mga pagkakataong hindi kami naging kalugod-lugod sa iyo, O Lord. Tawarin mo kami sa mga pagkakataong kasala kami sa isip, sa salita, at sa aming mga ikinilos.
Linisin mo ang aming puso sa oras na ito, Lord, upang sa ganon, malayang makaluklok ang iyong presensya ng iyong banal na Espiritu. Panginoong Diyos, ang puso namin ay lumuluhog sa iyong awa. Nawa, makita mo, Panginoon, sa amin ang aming pag-ibig sa iyo. Di lamang sa salita, kundi ito'y amin na isa sa buhay, Panginoon. Patawad, Panginoon. Patawad. Pinapanalangin ko, Lord, ang mga makakarinig ng Friday Gospel. Batid mo ang bawat pagsubok na pinagdaraanan po namin. Mga kahinaan namin, Panginoon, mga pangarap namin. Pero sa kabila ng mga ito'y, turuan mo kaming sundin ang iyong kalooban at hindi ang aming kalooban. In Jesus' name, kinakasot ko ang mga negativity, ang mga damdaming nakawalan ng pag-asa, at palitan mo ito ng kalakasang espiritual, Panginoon. Patuloy kaming umibig, umasa, at magtiwala sa iyong kapangyarihan. Panginoong Diyos, ang puso ko'y lumalapit sa iyo. May kababaang loob. Linisin mo po ako, Panginoon, ang aking isip, ang aking tinig. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento sa mensahe na ipagkakaloob mo po sa mabuting balita sa araw na ito. Ako isang makasalanan at ang mga nakikinig ay mga makasalanan. Ngunit salamat sapagkat ikaw, Panginoong Jesus, ay dumating sa mundo hindi para sa mga banal, kundi para sa aming mga makasalanan na minahal mo at patuloy mo pa rin minamahal. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Patuloy kang kumilos sa mga darating na minuto. Ikaw ang may taas at mabigyan ng parangal. Amen. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media. Ito po ay nagsimula noong year 2019 at salamat at purihin ng Panginoon sapagkat hanggang sa mga oras na ito ay ginagamit niya ang Facebook upang sa ganon ay maipalaganap ang mabuting balita sa saan mang dako ng mundo. And of course, ako po si Sister Angelica Dorde, isa po akong Katoliko from Bulacan. So, muli, salamat sa Panginoon, no? Ilang minuto na lang, sa Saturday na, no? But anyway, ang pagninilayan po natin ngayon ay ang January 16, 2026 Gospel. So, naniniwala ako na ang Panginoon, ang presensya ng Banal na Espiritu ay naririto po ngayon sa oras na ito. Na kahit na online lang po tayo, sabi nga po ng salita ng Diyos, kung meron daw pong dalawa o higit pa na nagkakatipon sa pangalan niya, naroroon ang Diyos. So, salamat sa Diyos, no, kasi magkakaroon po tayo ng online piging na ang Panginoong Diyos ang naghahain ng kanyang mga salita at tayo po ay hindi bigyan ng pagkakataong magnilay. Sabi nga po ng Panginoong Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Amen. So, kamusta na po ba ang araw natin? Itong araw na to, no? Itong Friday na ito. Naging abala po ba tayo sa ating mga gawain? Ano po ba yung mga kasiyahan or pagsubok na naranasan natin sa araw na ito? Pero isa lang ang sigurado, tayo po ay nagising kaninang umaga o anumang oras tayo nagising sa araw na ito na may tuturing natin isang napakalaking biyaya. That was the first
blessing na nare-receive po natin, yung magising tayo sa panibagong araw. And itong January 16, 2026 ay isang malaking biyaya, isang malaking himala. Kasi meron na tayong mga nakasabay na natulog kagabi na hindi na nagising. Pero yung katotohanan na tayo nagising, nakakarinig ba tayo, nakakakita ba tayo, nakakain tayo, ang dami nating ginawa, abay dapat yan ipagpasalamat sa Diyos. Amen. So, hindi lang naman physical na mga activities ang nagawa natin sa araw na ito. Dapat meron tayong spiritual connection kay God. Kasi nilikha tayo ng Diyos, hindi lang naman sa katawang lupa. Nilikha niya tayo na may espiritu at may kaluluwa. At napakahalaga yung kaluluwa. Diba? Kasi, ang buhay natin sa mundo ay sandali lamang. Of course, we have to enjoy yung ating buhay, pero huwag natin kakalimutan yung ating misyon. Huwag natin kakalimutan yung Diyos na nagpatuloy na nagsusupply ng mga pangangailangan natin. And kung tayo ay kumakain 3 times a day, minsan mahigit pa, para tayo ay hindi manghina, magkaroon tayo ng magandang kalusugan, na kapag nagugutom tayo, talagang hinahanap natin yung pagkain. Kapag nauuhaw tayo, kahanap tayo ng maiinom, diba? To satisfy our hunger, our thirst. Ganun din ang ating espiritu. Kailangan naghahanap din tayo ng salita ng Diyos to satisfy o to have a contentment yung ating kaluluwa, yung ating espiritu. Kasi alam natin na napakarami ng problema sa mundo, no? Hindi lang sa mundo, sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating community, sa ating gobyerno. So, nakaka-bad mood kapag nakakarinig ka ng mga bad news. But, hearing the Word of God, consider natin itong good news. Kaya nga good news Tagalog, mabuting balita, na makapagbibigay sa atin ng inspirasyon, motivation na, ay, ang daming problema sa mundo, sa sarili ko, sa pamilya, sa lahat. Pero salamat, nandiyan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa, na may pag-asa pa. Amen. So, salamat sa Panginoon kasi sabi nga minsan marami ka ng problema sa buhay, pero yung tinatawag nating fighting spirit, manaban tayo, no? Pagkat sa totoo lang, hindi naman yung kawalan ng pera, kawalan ng trabaho, broken relationship, kung ano ang problema o pagsubok na meron tayo ngayon, ang talagang problema. Ang totoo nating problema sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ano yun? Spiritual battle. Spiritual battle between good and evil. Yan talaga ang totoo nating problema. At kung meron man tayong mga pangarap, hindi masama. Hindi masamang mangarap. Kaso, napangarap na ba natin na makamtan o makapasok sa buhay na walang hanggan sa langit? Yun ang mga totoong problema. Kasi, ang buhay natin parang usok lamang, sandali lamang. Ay, usok. Yung mga pag nagsigarilyo ka, pag binuga mo yung usok, makikita mo yung usok din, wala na. So, ganun lang kadali ang buhay natin. So, dapat pinaghahandaan natin, lalo na sa panahon na ito, talagang very fast technology, talagang masasabi natin na ang bilis ng araw, ang bilis. Dati mga munting bata lang tayo, ngayon malalaki na tayo. Amen. So, nasa punto na tayo na nasa last page na tayo ng Bible, Revelation. Naganap na ang Old Testament, ang New Testament, naipahayag na ang salita ng Diyos. Ano na lang hinihintay natin? Ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, kailan? Walang nakakaalam. Kahit ang Panginoong Hesus hindi niya alam. Tanging ang amang Diyos lamang ang nakakaalam. At ang pagdating or the second coming of Jesus Christ, parang magnanakaw. Bibiglain na lang tayo. Surpresahin na lang tayo. At totoo yun, kasi naganap yun sa unang paggunaw sa mundo, sa panahon ni Noah, na ang mga tao ay busy, inutusan na si Noah na
gumawa ng malaking arko para doon pumunta yung mga tao para hindi sila malunod. Pero hindi nakinig ang mga tao. Sabi nila, busy sila sa kanilang mga gawain. Para namang siraulo yung si Noah. Tirik ng araw, gawa ng malaking arko. Hindi ba ini-invite ni Noah na magbalik loob na ang mga tao? Pero hindi nakinig. Kaya inabutan ng malaking baha at namatay ang marami. So, ganun din sa panahon natin ngayon. Pwedeng maulit yun. Pero hindi na sa form ng tubig or baha. Sa form na siya ng apoy. Okay? Alam naman natin ang apoy, di ba? Nililinis, nililinang ang isang bagay. So, nawa, bago matapos ang araw, ay makapagnilay tayo ng salita ng Diyos. Para sa kapayapaan din yun ng ating kaluluwa. Pwede naman tayo mag-isa sa ating kwarto. Kasi utos din ng Diyos ang magbasa ng Bible every day. Mababasa natin yan sa Joshua, sa Old Testament. And, yun yung connection natin kay God. Marami na tayong nakausap ngayong araw na ito, no? Naka-chat, naka-text, video call, communication and connection sa mga taong mahal natin. Excuse me. Why don't we have time na makipag-connect kay God, magdasal sa Diyos, magpasalamat sa Diyos. Hindi naman humihingi ang Diyos ng napakahabang oras, no? Sabi nga hindi yung quantity of time but the quality of time na in-spend natin kay God. Gusto nga natin makausap yung idol natin, yung favorite nating tao, whatever. Masaya tayo pag nakakausap natin yung mahal natin sa buhay. Pero mas magkaroon tayo ng kagalakan pag sa Diyos na tayo nakikipag-usap. Siyempre, hindi naman lahat ay pwedeng magsalita when it comes to God's Word. Mayroong pinipili si Lord dyan at iyan ay isang gift from the Holy Spirit. So, yung pakikinig ay simula ng karunungan. So, makinig muna tayo, no? Hindi lang naman dito sa Facebook Live ng Word of God, sa mga YouTube, sa mga TikTok, may mga preacher, pare, na nagpapahayag din ng daily gospel. So, naman magkaroon tayo, may 24 hours naman siguro naman ilang minuto na makikinig sa salita ng Diyos bawat araw, ay makakatulong ito upang mapaalalahanan tayo sa mga kahinaan natin. Hindi lang naman 10 utos ang mayroon ng Diyos. Napakarami. So, alam na natin yung masama at mabuti, pero yung nire-remind tayo uli ng Diyos na, oops, kang magalit, magpatawad ka, kang mainggit, diba? Isang ama sa langit na nagbibigay ng pangangaral sa ating mga anak niya. Amen. So, bago po tayo magpatuloy, ay bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita na kung saan habang binabasa natin ang gospel for this day is nakikipag-usap sa atin ng Diyos. Kapag tayo po ay nananalangin, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Kapag tayo nagbabasa ng Bible at nakikinig sa salita ng Diyos, nakikipag-usap naman sa atin ng Diyos. Ganun makikipag-usap ang Diyos sa magitan ng kanyang mga salita. Maglalaho ang lahat sa mundo, ngunit kahit isa man sa salita ng Diyos ay hindi. Amen. So, bigyan po natin ng parangal, mabuting balita. Kalimutan muna yung mga problema. I-focus po natin ang ating espiritu. Sapagkat ang Diyos ay karapat dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan.
Napakabuting balita ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Bumalik si Jesus sa Capernaum kalipas ng ilang araw at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala ng matayuan. Kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay. Ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig. Sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo noong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastangan sa Diyos iyan, hindi ba? Diyos lamang ang nakapagpatawad ng mga kasalanan. Tapos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka? Dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Patunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay may karapatang nagpatawad. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang nangilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakita ng ganito, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel muli. At salamat sa Diyos sapagkat sama-sama po tayong magninilay sa pagkaing spiritual na inihanda ng Panginoong Diyos sa araw na ito. No? So, okay, inabutan na tayo ng kinabukasan. Anyway, ang pagbasa po natin ay nagmula kay San Marcos, chapter 2, verses 1 to 12. At ito'y tungkol sa ang pagpapagaling ni Jesus sa paralitiko.
So kung bibigyan po natin ng senaryo ang mabuting balita, alam naman po natin na ang Panginoong Hesus kapag nangangaral ng salita ng Diyos, nagpapagaling ng mga may sakit, talagang dinudumog po siya ng maraming tao. Siyempre, no, gumagawa ang Panginoon ng himala. Talagang maraming tao ang nalapit sa Kanya. Hindi pa po uso noon ng social media. Pero alam natin na sa social media, meron tayong tinatawag na mga followers. Meron tayong mga fina-follow dahil sa kanilang mga content. At madaling nakikilala ang mga vlogger, mga sikat na personality because of social media. Kahit sa social media lang, dumadami ang kanilang mga followers na pwedeng umabot sa millions. Parang ganon din ang Panginoong Hesus, no? Maraming sumusunod sa Kanya, nakikinig sa Kanya. And of course, hindi naman lahat ng nakikinig sa Kanya, talagang nakikinig. Merong iba nag-usyoso lang, kamukha ng mga Pariseo, Saduceo, mga dalubhasa sa kasulatan, hindi para makinig sa Kanyang mga pinapangaral, kundi para humanap ng butas para siya'y masiraan. Pero alam naman natin ang Panginoong Hesus ay puno ng karunungan. Hindi nila kayang sirain ng Panginoon. So, isa sa mga naroroon during nandun ang Panginoong Hesus, nagpapagaling, ay ang isang paralitiko. Ano ba yung paralitiko? Paralyzed. Limutan ko lang ilagay sa screen ko yung ating word for the day, which is yung paralyzed. Sa atin, bilang mga tao, na-consider natin na paralyzed ang isang tao, kamukha halimbawa ng stroke. Di po ba yung stroke? Bakit ba na-stroke ang tao, no? Sa mga kinakain din po natin yan. Nagkakaroon ng bara ang ugat natin na nagiging dahilan para hindi dumalo yung dugo. At nagkakaroon tayo ng stroke. Minsan meron pa ngang first stroke, second stroke, third stroke. Minsan, pag talagang hindi na pag first stroke pa lang, patay na eh. May mga ganong case, no? Pero once na na-survive natin yung first stroke, dapat magkaroon na tayo ng pagka-alarm na sa atin ng Diyos na tinatawag na tayo eh. Yan, di ba sabi ko nga sa inyo, kapag mayroon tayong mga pagsubok sa buhay, hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. No. Kasi pagpaparusa ng Diyos at paghusga ng Diyos, wala pa eh. Sa second coming pa yun, sa araw ng paghuhukom. Sa araw na ito, nabubuhay tayo sa habag, awa ng Diyos. Ngayon, kamukha ng sinasabi ko, isa sa mga mapanganib na sakit ay yung high blood, sakit sa puso. Ay talagang malapit yan sa mga stroke. And, personally, no, ito personal ko lang naman na, sa akin lang, maraming klaseng sakit eh. May cancer, may diabetes, dami. Pero for me, yung sakit sa puso, yung may stroke ka, parang napakahirap nun. Napakahirap. Lalo na kung ikaw isang bedridden na. Nakahiga ka na lang sa kama. Kailangan mo na ng caregiver. Kailangan mo na may mapapakain sa'yo. Magpapalit ng diaper mo. Papaligo sa'yo. Yung para bang bumalik ka sa pagka-baby. Kasi, na-stroke na hindi mo na maigalaw yung kamay mo, paa mo, or mas, sabihin na natin, buong katawan mo. Para bang ang gumagalaw na lang sa'yo yung isip mo, yung bibig mo. Kapag salita ka pa, meron kasi mga na-stroke, nahihirapan na rin magsalita. Yung bang nakaratay na sa banig ng karamdaman. Ano na lang, nakahiga na lang, hindi mo na magawa yung mga dating activities mo na ginagawa. Kailangan mo na ng tulong ng ibang tao, ng pamilya mo. Kasi Now, parusa pa ito ng Diyos. Kapag ikaw halimbawa ay nagkaroon ng ganong sakit, o anumang sakit, hindi. Ito'y
consequences ng mga ginawa natin sa ating katawan. Inabuso natin ang ating katawan, kaya tayo nagkaroon ng high blood, diabetes, cancer. May pang-aabuso na nangyari sa ating pisikal na katawan. Alam naman natin ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu. Pero inabuso natin. So, yung consequences. Kaya tayo nagkakasakit. Di po ba? Pwede naman tayong hindi magkaroon ng ganong sakit kung iningatan lamang natin ang katawang lupa na ipinahiram lang sa atin ng Diyos, na inabuso natin. Alam naman natin na hindi tayo hihinto sa ating mga bisyo na nakakasama sa ating katawan hanggat hindi nagkakasakit. Di po ba? Meron tayong tao sige, enjoy yung sobrang matamis, sobrang cholesterol, sobrang paglalasing, diba? Lahat ng sobra nakakasama. Saka lang tayo hihinto kapag may sakit na. O kung minsan nga may sakit na sasabihin sige, kakain ako ng ganyan, bawal na sa kanya yon. May maintenance naman Hindi ba? So, malaki ang ating part kung bakit tayo may sakit. Meron tayong nakalimutan, meron tayong pinabayaan sa ating katawan. Amen. Our body should be the temple of the Holy Spirit. At ang katawang lupa na to, pahiram lang to. Pahiram lang to ang mata, ang kamay, lahat ng parte ng katawan natin. Pahiram lang to ng Diyos. Dapat ginagamit natin to to glorify God. Kapag kumakanta ka, sumasayaw ka, nagsasalita ka, dapat nag-glorify natin ang Diyos. Amen. Diba sabi nga ng Panginoon sa Mateo, kung ang iyong mata, kung ang iyong kamay ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo to. Dukutin mo ang iyong mata. Buti pang mapunta ka sa langit na wala kang mata, wala kang kamay, pero hindi mo nagamit sa pagkakasala. Kaysa naman mapunta ka sa langit na buo nga yung mata mo, buo yung kamay mo, ginamit naman sa pagkakasala. Hindi naman to literal Ang ibig sabihin ng Panginoon, aanihin mo yung kumpleto ka physically, pero lahat nagamit mo sa pagkakasala. Amen. Kailangan na hindi tayo yung tinatawag na spiritually blind, spiritual na kabulangan. Amen. So, paralyzed. Kasi dito sa mabuting balita, ipinakita isa sa mga sakit na pinagaling ng Panginoong Hesus ay isang lalaking paralitiko. Talagang hindi siya makakilos. Nakahiga lang siya. Ngayon, meron yung mga 4 na tao na tumulong sa kanya. Just imagine, dami-daming tao, Tapos ang Panginoong Hesus ay nasa loob ng isang bahay. Ang hirap dalhin yung paralitiko na ispagsiksikan mo doon sa mga tao Mahirap yun. Yung nga lang mag-isa ka na nakiki-follow kay Jesus during that time, makikipagsiksikan ka, talagang mahirap. Yung pa kaya may dala kang may sakit. So, ano ginawa nitong 4 na kataon to? Isip sila ng paraan kung paano nila mailalapit yung paralitiko kay Jesus. At ang naisip nilang paraan, umakyat sila sa bubong ng bahay kung nasaan ang Panginoong Jesus, at binakbak nila yung bubong. Tinanggal nila yung bubong para maibaba nila yung paralitiko sa harapan ng Panginoong Jesus. Hindi madali yun. Biro mo, iaakit mo yung tao sa bubong, tapos tatanggalin mo pa yung bubong para maibaba. Talagang effort. Kung effort ang ginawa ng 4 na katao na ito. At nung doon na ang paralitiko sa harap ng Panginoong Jesus, diba? Pinagaling niya. And of course, marami nakasaksi sa himala na yon. At meron din doon yung mga yung sinasabi ng mga kontrabida sa kwento, yung mga dalubhasa sa kasulatan. Kumbaga, yung mga Pariseo na matuturing natin parang pare sa panahon natin ngayon na nakikinig, nag-o-observe. Yung ginagawa ng Jesus na ito na isang anak lamang ng karpintero. Diba, na-insecure sila, Kasi sila dalubhasa sa kasulatan pero hindi nila magawa ang ginagawa ng Panginoong Jesus na pagpapagaling
ng mga may sakit, nakakakita ang mga bulang, nakakarinig ang mga bingi, kapagsalita ang mga pipe, nakakasa ni Jesus Christ ang mga napoposes ng demonyo. Nakakapagpabuhay siya ng patay. Hindi kayang gawin yun ng mga Saduseo, Pariseo, mga eskriba. Yan. Kaya insecure sila. Kunyari, nagpa-follow sila, pero ang gusto lang nila is batikusin, no? Ano bang maibubutas natin to sa Kristo na to na madami din yung followers, no? So, anong sabi ng Panginoong Hesus dun sa paralitiko? Tumindig ka. Bumangon ka sa pagkakahigaan mo dyan sa iyong higaan. Bangon, tindig. Hindi ba nakatayo? Nakagalaw ang paralitiko. Paano pa walang nangyari? Naging normal ang kanyang pagkilos. At ang sabi ng Panginoon, dalhin mo ang iyong higaan. Pinabuhat pa yung higaan. Di po ba? Nakaka-amaze yun, no? Siguro kung that time, nandyan tayo eh. O, nandun tayo sa sitwasyon na yun, no? Sa pangyayari na yun, wow. Oh, talaga. Hindi ba? Pero bago gawin ng Panginoong Jesus yung pagpapagaling doon sa paralitiko, meron siya sinabi na talaga namang ikinataas ng kilay ng mga makadiyos, kunyari, mga pariseo. Di ba? Kasi sabi ng Panginoon sa paralitiko, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Amen. Pinapatawad na. Ngayon, sabi ng mga nakaupo na ilang eskriba, sa loob-loob nila, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastangan sa Diyos yan. Iba't Diyos lamang ang nakakapagpatawad ng mga kasalanan. Diba? Ayun na, questionable na agad. Teka muna ha. Kasi para sa mga eskriba, talagang ang Diyos lang, Ama, ang pwede kang manalangin at humingi ng tawad. Kaya isang tao, nagpapatawad. Pinapatawad. Amen. So, yun po yung senaryo ng mabuting balita. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng pagninilay sa salita ng Diyos? Una sa lahat, meron kasi tayong tinatawag na spiritual paralyzed. Maaring tayo ay hindi kamukha ng paralitiko sa mabuting balita na nakahiga lang, bedridden na, hindi na makagalaw, kailangan na ang tulong ng iba. Maaring naigagalaw pa natin ating mga kamay, ating mga paa, lahat, no? Hindi tayo paralyzed. Pero lahat tayo ay paralyzed spiritually. Lahat tayo spiritually paralyzed. Spiritual na paralitiko tayo. In what way? In spirit. Sa kasalanan. Kung ang paralitiko sa mabuting balita ay naparalyze siya dahil sa pagkain ng mga sobra-sobrang taba, kolesterol, nagbara ang kanyang ugat sa yung dugo, no? Kaya siya na-paralyze, stroke. Tayo, lahat. Hindi porke ikaw ay sport nasa sport. Hindi porke tayo ay nakakagalaw. Yun na yun. Hindi masama ang maging maging napangalaga sa katawan. Kahit anong balidoso sa ating katawan, nakain natin yung mga masustansya, everything. Ganyan naman tayo mga tao, di ba? May pangalagaan natin yung ating sarili. Kaya nga lang, maabuso tayo. Pero ang tinutukoy ng mabuting balita na dapat nating pagnilayan, yung spiritual paralyzation. Paralyzed tayo. Kung high blood ang nagiging dahilan ng pagiging paralyzed, physical illness. Spiritual illness natin, may hihalin tulad to sa yun nga, stroke, no? Kasalanan. Ang nagiging dahilan kung bakit tayong lahat ay napaparalyze dahil sa kasalanan. Yung kasalanan ang nakakapagpatigil sa atin para gumawa ng mabuti,
para magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Napaparalyze tayo ng kasalanan. At ang kasalanan ay isang spiritual na karamdaman. Lahat tayo may spiritual na karamdaman. Meron tayong spiritual na kabulagan, spiritual na pagkabingi, spiritual na ketong, spiritual, di ba? Ako, ikaw, lahat tayo. Paralitiko in spiritual aspect. Hindi natin maigalaw ang ating kamay sa pagtulong sa tao, sa mga nangangailangan. We're spiritually paralyzed. Hindi natin magamit ang ating tinig to glorify God. We are paralyzed. Kasi we have our mission. Our mission is to spread the word of God. Lalo na ngayon sa panahon na ito, napakadali nang spread ang word of God through social media. Diba? Pero we are spiritually paralyzed. Hindi natin magawa, nahihiya tayo, wala tayong panahon. Great Commission yun eh. Ang Panginoong Jesus nga, perfecto na, Diyos na, pero nagkatawang tao siya to follow the will of God, to spread the word of God. Pero tayo, eto na, no? Open book na ang salita ng Diyos. Pwede natin i-share, i-comment, i-like. Dapat nga ang salita ng Diyos ang nag-viral eh. Pero ano mga nag-viral sa social media? Mga walang kakwenta-kwentang awayan, bangayan, chismisan. Minsan, ang ginaglorify pa ng tao, ina-idols, fina-follow ng tao sa social media, yung mga ayaw ng Diyos. Kaya nga, di ba, nagiging usapin na ang mga divorce, abortion. Diba? Na napaparalyze yung ating isipan na ito na ang tama. Ito na ang gusto ng tao. Majority wins na. It doesn't mean na maraming followers ang isang content creator. Ibig sabihin, tama lahat ang sinasabi niya. Be watchful yung mga fina-follow natin. Kasi, kung nagsasalita ang vlogger na to, or whatever na personality nito, public personality na talagang meron siyang content, at hindi nag-glorify ang Diyos sa kanyang content, hindi yun ang utos ng Diyos, i-unfollow nyo na. Kasi, ang gusto ng Diyos, gamitin natin ang social media to spread the word of God. Utos yun ng Diyos eh. Kaya pag hindi natin nagagawa ang mission na yan, kakasala tayo. Kasi as Catholic, meron tayong commission, omission, tsaka mortal sin. Amen. Napagchichismisan nga natin yung mga artista, mga politiko. Ba't natin hindi i-chismis si Lord? Sa ating social platform na. Amen. So, minsan na pagnilayan na ba natin na ang lahat ng mga bagay na nangyari sa atin sa araw, sa bawat araw ay biyaya ng Diyos. Tayo ibabalik ba natin ito sa Panginoon? Tulad nga ng sinabi ko, hindi ka naman kinakailangan maging preacher, pare. Yung pag-share lang, yung tahimik na pag-share sa inyong Facebook, nababasa o mapakinggan ng inyong Facebook friends ang salita ng Diyos sa bawat araw. Hindi lang naman dito sa Facebook eh, merong sa YouTube, merong sa TikTok. Di po ba? That's a mission. Natutupad natin. Kasi naganap eh. Naganap ng Panginoong Hesus ang pagpapalaganap ng mabuting balita noon na walang social media, na talagang mano-manong naglalakad, sumasakay sa bangka, pumunta sa kabilang ibayo. Mahirap, no? Pero ngayon, kahit saan tayo, nakaupo lang, isang pindot lang. Maybe we can share the word of God. Mission natin yun sa Diyos. In a way, o pagpapasalamat sa Diyos, oh Lord, salamat sa araw na ito. Marami mong biyaya, may mga pagsubok pero nakayanan dahil sa'yo. It's a way of saying thank you. Wala naman tayong dapat ipagmayabang sa buhay natin, kundi ang Diyos eh. Wala naman tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Ano man ang meron tayo, galing sa Diyos, talent, skills. Di po ba? Time. Should glorify God every day.
Hindi lang sa salita, kundi siyempre sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Hindi naman kasi tayo mag-stop sa pakikinig lang ng salita ng Diyos. Pero doon nagsisimula, sa pakikinig. Tapos, magsasabuhay. Information, transformation, then sharing. Sharing. Amen. So, sinabi ng Panginoong Hesus sa mabuting balita, anak, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. At kinwestiyon siya ng mga eskriba sa loob-loob nila, sino tong nagsasabi na nagpapatawad ng kasalanan? Ang Diyos ama lamang ang makapagpatawad ng kasalanan. Diba? At sinabi ng Panginoon sa may sakit, tumindig ka, diba? Dali mo yung higaan, pinatawad ka na ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, napakadakila ng Panginoon. Napakadakila niya. Alam natin na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, buhay kasama ng mga tao sa mundo, pinagalaganap ang mabuting balita, nagpagaling ng mga may sakit, mukha pa nga siya ng mga apostol, no? Yung kanyang mga alagad. 12 yon. Ba't nga ba siya kumuha ng 12 alagad? Kahit kaya naman ng Panginoong Hesus, kaya siya mag-isa eh. Pero kumuha siya ng mga alagad, para saan? Siyempre para kung ano yung kanyang ipinapangaral, kung ano yung kanyang mga ginagawa, ita-transfer niya yon sa kanyang mga alagad. Kaya nga ang mga alagad ay nakakapagpangaral ng salita ng Diyos, nakakapagpagaling ng mga may sakit. Kung ano ang nagawa ng Panginoong Hesus, nagagawa din ng mga alagad. Katuwang ng Panginoong Hesus sa pagpapagaling ng hindi lang ng pisikal na karamdaman, lalo na ang spiritual na karamdaman, na mapagbalik loob ang mga tao. Kasi yun naman talaga ang natin, sakit natin mga tao, yung spirit, yung kasalanan talaga. Mahal tayo lahat ng Diyos. Mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Ang ayaw lang ng Diyos, yung kasalanan ginagawa natin. Doon siya namumuhi. At yun ang gustong pagalingin sa atin ng Diyos. Amen. Kasi nga, nabubulag tayo spiritually. Kita na nating masama, pero ginagawa pa rin natin. Amen. So, doon pa lang sa sinabi ng Panginoong Hesus na pinapatawad na ang iyong kasalanan. Ano ibig sabihin nun? Binibigyan tayo ng power or napakalaking kapangyarihan ng Diyos na magpatawad. Diba? Ang Diyos ay nagpapatawad. Ano bang quality na pagpapatawad ng Diyos? Basta tao sa puso, burado ang kasalanan. Hindi bigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsimula uli. Tayo, paano ba tayo magpatawad sa kapwa? Sige, pinapatawad na kita, pero deep inside, nandun yung pain, nandun yung hatred, the worst, di ba tayo nagpapatawad? Yan ang pinaka-worst. Ayoko patawarin yan. Sinaktan ako ng labis niyan. Ay, nako. Kahit mamatay ako, hindi ka papatawarin yan. Wag ganon. Tayo ay inutusan ng Diyos na magpatawad. Kahit ano pa kasalanan ng kapwa natin. At ang pagpapatawad ay totoo kasi hindi tayo makapagsinungaling sa Diyos eh. Di po ba? Kasi, sabi ng Panginoong Hesus, kapag hindi ka nagpapatawad sa iyong kapwa, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Kasi each time na nagpapatawad tayo ng totoo sa ating kapwa, nagbabayad utang tayo sa Panginoon. Amen. Wag din natin sasabihin na, hindi naman ako Diyos eh. Yun nga eh. Hindi tayo Diyos, tapos we are proud na hindi masyado na mayabang tayo makapagpatawad ng ating kapwa. Maaring nakagawa siya ng masama sa atin, na nakasakit sa damdamin natin, pero wag natin kakalimutan na tayo din, may mga kasalanan, nakakasakit din tayo sa ating kapwa. Hindi nga lang tayo pareho ng kasalanan. Halimbawa, nagnakaw siya. Ikaw, hindi ka naman nagnanakaw. Yes! Hindi pareho, pero nagkakasala pa rin tayo. Walang araw na lumipas na hindi tayo nagkasala. Yung mga bagay nga na dapat mong gawin, hindi mo ginawa, kasalanan na yun. Amen. Meron na tayong venial sin. Diba? Tsaka mortal sin. Diba? So, ang Panginoong Hesus, binigyan ng
kapangyarihan ng Diyos Ama na magpatawad ng mga kasalanan ng tao. Kasi kaya nga kaya nga sabi nga ng Panginoong Diyos, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya dito ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Pagpapatawad is what we call na pakahalaga. Pakahalaga. Kasi nagpapakita yun, nakababa ang loob. Kaya, sa mabuting balita, tinaasan siya ng kilay ng mga eskriba. Sino to? Hoy, sino ka para magpatawad? Ang Diyos Ama lang ang pwede. Kasi, malit ang tingin nila sa Panginoong Jesus Kunyari lang sila na nagpo-follow, nakikinig. Kung sino pa ang dalubhasa sa kasulatan, yung pa bumabatikos sa Diyos. Kasi hindi nila magawa yung pagpapagaling Yung himala. Hindi. Ang mga eskriba, mga time na yun, puro lang sila, alam mo yung panlabas? Kasi sa panahon kasi ni Kristo, kailangan naghuhugas ka muna ng kamay bago kumain, nagpupunas ka ng paa mo bago ka pumasok sa isang bahay. Puro sila panglabas, malinis sa labas, pero ang kanilang kalooban ay puno ng kabulukan. Kaya nga hindi tulad ni Kristo ang mga eskriba sa isang nicho na ang puti-puti sa labas, bagong pintura, pero sa loob puno ng kabulukan. Ganun tayong tao, Ganda sa labas, pero bulok pala tayo sa loob. Dahil sa kasalanan. Amen. So, we have the power to forgive. Kamukha ng Panginoong Jesus. Kasi kung anong ibinigay ng Ama sa anak, ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus ibinibigay niya sa atin bilang mga kapatid niya sa Diyos. Kaya nga mga alagad, di ba, nakapagpagaling, nakapagpangaral ng salita ng Diyos, ginagawa ni Kristo yun Tayo din, kaya din natin gawin yun. Because, binigyan tayo ng power ng Diyos. Hindi power ng kaduwagan. Sa atin maraming takot maraming duwag Mabagit nga lang salitang kamatayan, natatakot na ayoko muna mamatay, ayoko na. Hello? Di ba ba? Pwede tayong mamatay anytime, natin alam kung paano. Maliban na lang kung sinadya natin, Like suicide, Ay, huwag niyong gagawin yung masama yun. Mortal sin yan. And, of course, may kapangyarihan tayo Hindi lang natin magamit yung power of forgiveness kasi mas concentration tayo sa sarili natin. Yung gusto natin. Alam mo yung free will na binigay sa atin ng Diyos, inaabuso natin. Diba? Kaya hindi tayo makagawa at makasunod sa kalooban ng Diyos. May kapangyarihan tayo na magpatawad. Amen. Kasi pag nagpapatawad tayo yung unang lumalaya. Kasi ang bigat sama ka ng loob sa kapwa mo, dinadala mo yun, ayaw mo nga makita, makausap, maalala. But once malalaman mo na yung totoong forgiveness, makita mo siya, naalala mo, wala na yun. Forgiven na Yun ang totoong forgiveness. Forgive and forget, hindi natin makakalimutan yung masamang ginawa sa atin ng tao. Nandun yung sa memory. Pero yung puso, nagpapatawad, na may limot. Yun Kaya we have the power to forgive. At ganun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Kasi, bago tayo makalapit sa Diyos, bago natin maunawaan ng Diyos, bago natin mahalin ng Diyos, first we have to remorse or yung repentance. Hindi tayo makakalapit sa Diyos na wala yun. Yun muna, yun ang first step. Kaya nga, di ba, bago paggalingin ni Kristo, yung paralitiko, pinatawad muna niya yung mga kasalanan nun. Ganoon din tayo. Bago tayo totoong makalapit sa Diyos, Lord, forgive me, forgive us. Hindi muna tayo ng tawad. Kasi yun naman talaga ang pinagsisigawan ni Juan Bautista. Pinagsisigawan ng Panginoong Jesus. Malapit nang dumating ang Panginoon. Tayo magsisi na sa ating mga kasalanan. Bakit ba tayo nakakarinig ng gospel tuwing Sunday pa nagsisimba? Kasi nga pinapalapit tayo ng Diyos to ask forgiveness. Amen. Para tayo ay makapasok sa langit. Ginawa na ni Kristo ang kanyang parte. Binigyan na niya ang kanyang buhay. Kung hindi, pinako at muling nabuhay. Pinako namatay at muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Kahit anong gawin natin, hindi tayo makakalapit sa Ama.
Pinadala na ang hari, pinadala na ang mga propeta. Wala eh. Binigay na nga yung bugtong na anak eh. Pero bakit hanggang sa ngayon, no, hindi natin ma-realize kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng buhay. Actually, ang tunay na kahulugan ng buhay ay ang relasyon sa Diyos, ang pag-ibig sa Diyos. Iniibig natin ating asawa, ating mga anak, ginagawa natin ng lahat, abroad, just to give them the best. Education, pagkain, lahat, etc. Kung nagagawa natin yun sa isang kapwa-tao natin na minamahal, mas higit natin dapat mahalin ang Diyos na pinanggalingan ng ating anak, ng ating asawa, ng ating properties, ng ating talent, ng ating skills, lahat. Kasi walang kasing sarap magmahal ang Diyos. Hindi siya yung kamukha ng tao na kapag may nagawa kang hindi maganda, nagkakagalit na kayo, may kapintasan ng tao. Ang Diyos hindi. Napaka-perfect ng love niya sa atin. A perfect love from a perfect God to imperfect us. Amen. Kaya, yung power of forgiveness, gayahin natin ang Panginoong Hesus, di ba? Nagpatawad siya. Tayo din. Kasi sa pagkakataon na tayo nagpapatawad sa ating kapwa, nagbabayad utang tayo sa Diyos. At nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Amen. Hindi naman kasi ibig sabihin na lay minister ka, altar servers ka, sa langit ka na didiretso. Sabi po sa Mateo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sumusunod. Lahat tayo alam natin ang mabuti at masama. Ang tanong, sinusunod ba natin? O yung ating will? Kasi sa buhay natin ngayon, kapag tayo na sa Panginoon, God's will na, hindi na yung will natin. Kasi mga palpak ng mga will natin. Ito yung gusto ko, ito yung balak ko. Puro kono ko. Ako. Hindi dapat, Lord. Yes, Lord, gusto ko po to. Pero let your will be done. Like what Jesus did. Malapit na siyang ipako sa krus. Nanalangin siya sa Diyos Ama. At anong sabi niya? Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari sa aking buhay. So sa mabuting balita, yun ang unang pagnilaya natin, pagpapatawad sa ating kapwa, o sa sarili natin. No? Minsan may mga tao hindi nila mapatawad ang kanilang sarili. Importante yun. Magsimula sa sarili natin. We cannot give peace of mind to others. We cannot give love to others kung wala tayo nun. So yun yung first part. Tayo ba? Natanong ba natin sa sarili natin, napatawad ko na ba ng totoo yung nagkasala sa akin? Kasi binigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos magpatawad. At ayaw ng diablo na nagpapatawad tayo ng ating kapwa. Ang gusto ng diablo, lahat kagalit. Lahat may galit. Yung galit sa puso, yun ang gusto ng diablo. Amen. We cannot be a servant of God kung hindi natin ibibigay lahat sa Diyos. Hindi natin papasanin ang sarili nating krus. We cannot be a servant of God. Nabubuhay tayo dahil sa Diyos. Humihinga tayo. Every beat of our heart, bawat kurap ng ating mata, galing sa Diyos. Mamaya, tutulog ka na. Hindi natin alam kung gigising pa tayo sa kinabukasan. Kasi ang free will natin, nagagamit natin yan pag tayo gising. Pero once natulog na tayo, ay, si God na may decision yan. Gigisingin ko pa ba to o hindi na? Bibigyan ko pa ba to ng pagkakataong magkaroon ng repentance o hindi na? So, bakit importante yung pagpapatawad? Yung ba, bago ka matulog, Lord, I'm sorry for what I did na hindi mo nagustuhan. Yan ang huwag natin kakalimutan bago matulog. Lord, I'm sorry. Repentance bago matulog. Kasi pag natutulog tayo, di panaginip natin, di natin mapili. Kaya pag nagigising tayo sa panibagong araw, panibagong pagkakataon, Lord, thank you, gising ako, pinibigyan mo pa ako ng pagkakataon to repent, para humingi ng tawad at magpatawad. That's the first part na dapat nating tularan kay Kristo. We should be Christ-like. Papatawad siya. At nagpapakita yun ng humility. Pangalawa, ano yung makikita natin sa mabuting balita? Yung masasabi nating inggit
nainggit ang mga iskriba. Tayo, no, may mga inggit tayo sa ating mga puso. Minsan gumagawa ka na ng mabuti, may nasasabi pa rin. Magawa na nga ako mabuti, may nasasabi ka pa rin. Di ba ganyan tayo mga tao? Kasi likas tayong makasalanan eh. May kalikasan tayo, likas tayo. At yung kalikasan natin, pagiging makasalanan, in-overcome na yun ni Kristo. Kaya nga siya nagkatawang tao para maintindihan yung ating sitwasyon. Paano? Ano bang feeling ng naiiyak, namumroblema, feeling na nababatikos, lahat yung naramdaman ng Panginoon Yesus. At lahat yun napagtagumpayan niya. Because Jesus Christ is a victorious God. And we should be like Him. Kaya, masasabi natin na, di ba, may inggit ang galing yan. Ba't ka naiinggit sa kapwa mo? Hindi dapat. Dapat tayong matuwa kung sila'y umaasenso, sila'y nasa magandang kalagayan. Ang inggit, kasalanan din yan. Amen. Isa yan sa mga deadly sin. Pride, envy, gluttony. Amen. Di ba? Tayo painggit. Tingnan natin yung biyaya ng Diyos na meron tayo. Kasi sigurado tayo na kung meron siyang gano'n, meron tayo na wala siya. Diba? Pero isa lang sigurado, lahat tayo may blessing. Kahit na sa pagsubok tayo, may blessing. Ang pagsubok ay blessing. Yun, diba? Minsan pag nagkakaroon tayo ng problema, yun yung pagkakataon na nalalapit tayo sa Diyos. Kaya blessing yun. Kapag may problema, we should be positive. Kaya natin to. Huwag ka mag-focus sa problema kasi lalaki yung problema. Focus ka sa Diyos. Pag meron tayong problema, ano ba ang solusyong magagawa ko o natin according to God's will? Kaya tayo dasal ng dasal, hindi, parang feeling natin hindi nasasagot yung ating problema. Kasi nga, hindi tayo nakikinig sa Diyos. Di ba sabi nga, kung gusto mo mapakinggan ang sagot ng Diyos sa problema mo, magbasa ka ng Bible, makinig ka ng salita ng Diyos, nandun ang kasagutan. Kasi pag hindi natin ginagawa yun, ang sagot nasa mundo. Maingay ang mundo, lalo na ang social media, kumakalampag. At ginagamit ng dyablo ang social media, mas mabilis na transaksyon sa kasalanan. Isang pindot mo lang, pwede ka nang magalit sa kausap mo. Isang pindot mo lang, pwede ka nang mag-post ng sama ng loob mo. Kaya gamitin dapat ng social media to glorify God, to spread the word of God. Amen. Nagdo-double, triple time na si Satanas ngayon. Mas maraming kaluluwa, mas masaya. Punta sa impyerno. Nananiwala kasi tayo na eternal life and eternal punishment. That Jesus will come anytime. Nandun na tayo eh. Ito na yung storya na ngayon natin eh. Yun na lang hinihintay natin muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Pero napakabuti ng Diyos. Hindi pa rin siya dumadating. Bakit? Kasi binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon. Kahit narinig na natin to sa ating mga ninuno na, panahon pa ni kopong-kopong yung pagbabalik ni Kristo, hindi naman nangyayari. Kasi nga, mahal tayo ng Diyos eh. Binibigyan pa tayo ng pagkakataong makarinig ng mabuting balita, maisabuhay ang mabuting balita, ma-share ang mabuting balita. Kasi ito yung katotohanan ng buhay. Between salita ng Diyos at billions na pera, hindi mabibili ng pera kasikatan ang salita ng Diyos. Kasi ito yung totoo nating buhay. Connection natin kay Lord. At ang komunikasyon natin kay Lord, pagdarasal, pagbasa ng Bible, paggawa ng mabuti, yung love talaga. Yung love talaga kay God. Ang daming utos ni Lord eh. Sobrang dami eh. 10 utos lang eh. Pero dun tayo, balik tayo sa simple, sa basic. Ano yun? Love God with all your heart, soul, mind, strength. Yun muna. Pag gano'n na tayo kay Lord, follow na natin lahat ng kanyang mga utos. Kasi mahal natin siya eh. Kapag gumagawa na tayo ng kasalanan, aray, ang sakit, nasaktan ko ang Diyos. Aray, nakikiiyak ka. Di ba ganun tayo pag nasaktan natin yung anak natin? Mas masakit sa magulang yun eh. Di ba? Ganun tayo, mas higit sa lahat sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng biyaya at meron tayo na hinihiram lang natin, ha? Hinihiram lang natin ang ating lahat na meron tayo, mga mahal natin sa buhay, mga properties, talents, jobs. Hiram lang talaga eh. Katiwala. Pati buhay natin, hinihiram natin sa Diyos. Ano handog ng gusto ng Diyos? Yung ating buhay, pagsuko sa Kanya.
hinihiram, temporary dito sa mundo. So, doon na tayo sa hindi temporary, pang eternal life. Doon tayo nag-i-invest. Kasi ang hirap kasi, tayong mga tao, nararatel lang tayo kapag merong mga hindi magandang sitwasyon eh. Diba, biglang lumindol, ay Lord, saka mababanggit si Lord. Pero pag wala, hindi pinapansin ng Diyos. Kasi nga ang Diyos, sila talaga natin makikita yan. Kaya nga, we should praise God through Spirit. Kasi Espiritu ang Diyos, may Espiritu naman tayo, yun dapat ang connection. Hindi tayo dapat maging buhay pero patay spiritual. Mga buhay tayo, physical, pero patay spiritual. At yun ang gustong gisingin ng mabuting balita, yung ating spiritual life. Meron ng love life eh, gusto nga magka-love life eh. What about our spiritual life? Kailangan meron at number 1 dapat yun. Kailangan i-balance natin ang ating buhay. Physical at spiritual. Diba? Hindi ka naman pwedeng praise the Lord tapos pinababayaan mo naman yung sarili mo, puro kasakit. Hindi. Kapag na kay Lord ka, dapat inalagaan talaga natin yung ating katawang lupa kasi ito yung gagamitin natin eh, to glorify God. Ang ating pag-awit, pagsayaw. Amen. So yung pagnilaya natin, may inggit ba sa ating puso? Bakit lang pagnilaya natin sa mabuting balita? Eh yung sinabi ng Panginoong Jesus na, tumayo ka, tumindig ka at dalhin mo ang iyong higaan. Pinagaling na niya yung paralitiko. Diba? Pinagaling niya. Eh, sa ating mga mata, makita natin, ba? Hindi ito nakakalakad, pero nung sinabi ng Panginoong Jesus, tumindig ka. Kasi may kapangyarihan ng salita eh. At ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Nang sinabi ng Panginoong Jesus na, tumindig ka. Di ba gumaling yun? Right away, gumaling yung paralitiko. Sa pasimula pa, makapangyarihan na ang salita. Kaya nga sinabi ng Diyos Ama, our Creator, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng gabi, magkaroon ng tubig, ng dagat, ng kalawakan, ng langit, magkaroon ng mga hayop sa lupa, sa himpapawid, sa dagat, magkaroon ng araw, bituin, magkaroon at nilikha ng Diyos ang tao. At pagkatapos niyang gawin yun, anong sabi niya? It was good. Ang ganda ng ginawa niya, ng nilikha niya. Amen. Nasinira natin mga tao. Kaya nga tayo may mga baha, may mga kalamidad. Kasi sinira natin yung napakagandang creation ni God. Amen. May kapangyarihan ng salita ng Panginoong Jesus. Kaya tayo, mag-iingat din tayo sa ating pagsasalita. Kasi may kapangyarihan din yung ating salita. Kaya nga kapag nakapagsalita ka na hindi maganda sa iyong kapwa, pwede kayong magkaroon ng hidwaan. 10-20 taong kayong magkaibigan, may nasabi kang hindi maganda. It can break all. Pwede din yung salita mo makapag-comfort sa kapwa mo. Kasi makapangyarihan yung salita. Napaka-kapangyarihan yan. Dapat ang lumalabas sa bibig natin is nag-glorify ang Diyos. Kasi whatever lang nasa puso natin, sabi ko, ano yung nasa puso, yun ang nilalabas ng nguso. Naggalit ka, lumalabas siya. Kasi sometimes wala yan sa pinag-aralan eh. Yung taas-taas ng pinag-aralan mo, attorney, doktor, galitin mo. Doon mo malalaman kung ano yung nasa puso niya. Diba? Kasi tayo, kahit anong talino ng isang tao, kapag nagalit, minsan hindi na yan nag-iisip eh. Ang gusto niya, gumante. Maggumanti din ako, minura mo ako, murahin din kita. Ganun, yun ang rules ng mundo. Kaya pag wala tayo sa Diyos, ngipin sa ngipin. Kaya ang Diyos nagtuturo ng kababaang loob. Pag galit ang asawa mo, tumahimik ka muna. Huwag mo sabayan, hindi kayo magkakaintindihan kasi gusto niyo lahat magsalita. Pakikinig. Isa wisdom. Sabi nga sa Santiago, matutong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Hindi naman natin maiwasan yung galit eh. Tao tayo eh. Damdamin yun eh. Emosyon yun eh. Pero iwasan natin magkasala. Actually, bago matapos ang araw, bago matulog, kailangan napatawad na eh.
makapagka-reconcile lang. Hindi natin talaga alam kung gigising na tayo ng Diyos. Hindi naman bibilangin ng Diyos na, uy, 20 taon na siyang pare. Tapos nung araw na bago siya mamatay, kasala siya. Hindi ganun ang bilang ng Diyos. Tinitingnan ng Diyos yung kasalukuyan. Ano ba ang estado ng puso mo? Ano ba ang estado ng relasyon mo sa akin? Doon tayo husga ng Panginoon. Hindi to sa nakaraan natin na hinihingi na natin ng tawad. Kaya nga napakahalaga na tayo humingi ng tawad sa Diyos. Okay? Next, ano pa yung papagninilayan natin sa pagpapagaling ni Jesus sa isang paralitiko? Kasi we're talking about spiritual paralyze, ha? Ang ating mga kasalanan. Kasi pinaparalyze talaga tayo ng kasalanan eh. Ayaw ng Diyos na tayo ay sinisira natin katawan natin dahil nga sa mga bawal na pagkain. Kasi puro instant ang pagkain ngayon eh. Tamad na ang tao ngayon eh. Noodles lang, instant pa eh. Hindi ka mukha noon. Kailangan mong makipaghabulan sa manok eh. Para maitinola mo siya eh. Mailagay mo siya sa pansit eh. Kailangan mo muna pumunta sa puno ng sampalok para pitasin yung sampalok, ilaga, pigain bago ka magkaroon ng maasim na sabaw. Eh ngayon, instant na, di ba? Tinuturuan tayo maging tamad at masama yun sa kalusugan. Amen. Napaparalyze tayo. Kasi masarap. Masarap yung instant. Masarap yung bawal. Hindi ba? Napaparalyze tayo ay nagkakasala. Napaparalyze tayo. Hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos. Kasi paralisado tayo ng kasalanan. Tayo ay inaalipin ng kasalanan. Yung alak ang nagsasabi, sige, inom hanggang sa masira na yung baga mo. Sige, sigarilyo pa na sigarilyo hanggang sa masira na yung lungs mo. Paralyze. Hindi tayo maka-no. Kasi nagpapadaig tayo sa tawag ng laman. And lust is one of the dangerous sin. Lust. Yan talagang dinadali sa atin ng dyablo. Ang kahinaan natin sa laman. Diba? Kaya nga diba sabi niya sa Panginoong Jesus, unang tinukso ng dyablo ang Panginoong Jesus. Gutom na gutom ang Panginoong Jesus for 40 days and 40 nights. Ano sabi ng dyablo? Sige, kung anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato. Kasi gutom ka na eh. Ginawa ba ng Panginoong Jesus? Hindi gutom na ang Panginoong Jesus noong time na yun. Pero hindi. Anong sinagot ng Panginoong Jesus? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo dapat mabuhay sa puro mga material na bagay lang. Dapat nabubuhay tayo spiritually kasama ang Panginoon. Siya yung guide, siya yung driver ng buhay natin. Lord, gusto ko to, pero ayaw mo, mas lalong ayaw ko. Lord, gusto ko to wala kang pakialam, gusto ko to hindi mo nakakasagasa ng ibang tao hindi ka nakakasagasa ng ibang tao, pero sagasang-sagasa natin ang salita ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ang utos ng Diyos. Amen. Kaya may kapangyarihan ang Diyos na binibigay sa atin. Hindi ba? Magpatawad. Kapangyarihan magpatawad. Kapangyarihan magpagaling. Nakakapagpagaling ang tayong mga tao kung tayo ay konektado lang sa Diyos. Okay. Maaring hindi yung pagpapagaling na ginawa ng Diyos, ng Panginoong Jesus na bulag nakakita, paralitiko, nakalakad, ketongin, nawala yung keto, sinasapian ng demonyo, na-cast out ni Jesus. Maaring hindi ganun physical o literal na pagpapagaling. Pero binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. In what way? Spiritually. Pero syempre kailangan gumaling muna tayo sa sarili natin. Kinakast out ni Jesus Christ ang mga napoposes ng demonyo. Tayo din, napoposes tayo ng demonyo araw-araw. Kapag gumagawa tayo ng kasalanan, napoposes tayo ng demonyo. Di ba pag nagagalit nga tayo, nag-iiba yung mukha natin, nanlilisik yung mata natin, nag-iiba yung boses natin, sumisigaw. Hindi natin kinakailangan makita yung, ay, napoposes ng demonyo yan. Lumulutang yung paa, umiikot yung ulo, di ba? Ganun yung mga napoposes. Hindi. Tayo, kapag tayo nagagalit, napoposes tayo ng demonyo, napoposes tayo ng galit. At kailangan gumaling yun spiritually. Magkagawa din natin sa kapwa natin yun. Di ba? Na pagalingin siya spiritually na pag napoposes siya ng galit. Pwede natin siyang i-advise sa salita ng Panginoon. Kasi,
ang ating kapwa, huwag tayong magalit sa ating kapwa. Dapat nating kaawaan ng ating kapwa. Kamukha ng kaawa na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya kung naiinis ka sa kapwa mo, wag kang magalit sa kanya. Kasi, napoposes siya spiritually ng demonyo. Kasi, merong sakit siya na spiritual na sakit. Spiritual illness. Magagalitin yung asawa mo, puno ng bisyo yung anak mo, habag, awa ang ating ibigay. Ipanalangin sa Diyos. Hindi yung, ay, wala kang kwentang tao, ayoko na sa'yo, masama. Huwag ganun. Yung, lalo nga din pinipinpoint yung pagkakamali ng ating kasalanan kapwa, pero hindi natin nakikita na, ay, makasalanan ka din, no? Makasalanan din ako, no? Habag. Nahabag sa atin ng Diyos, pinatawad tayo ng Diyos, ganun din dapat ang gawin natin sa ating kapwa. We have the power na to heal yung pusong sugatan. Amen. Tagapagmana kaya tayo. Kung ipinamana ng Diyos Ama sa anak ang mga bagay na meron ngayon ng anak, pwede natin makamtan yun. Yun ang totoong kayamanan, hindi yung sobrang yaman sa mundo. Di ba sa Senado nga lang, mga corruption, greediness, napakagahama ng tao. Ano ngayon? Nasa yun na lahat ng pera, na kasikatan. Narating mo na yung tuktok ng kasikatan. Lahat naranasan mo na. Bakit may mga nagpapakamatay pa rin ng mga sikat na tao? Isa lang katunayan, wala sa pera, wala sa kasikatan, wala sa mundo ang totoong kayamanan. Nasa Diyos. Nasa Diyos. Kasi pag nasa iyo na ang Panginoon, totoong mahal mo ng Panginoon, ay nako, mayaman ka sa peace of mind, mayaman ka sa love, sa joy, sa kindness. Yan yung mga fruits of the Holy Spirit. Yun ang totoong kayamanan. May mga tao ay yaman-yaman, pero naku po, walang peace of mind. Ang dami-daming security guard. Hindi makatulog. Isip ng isip, paano pa akong yayaman, para pa ako maprotektahan yung aking kayamanan. Lahat naman yung may katapusan eh. Yun ang mga bagay na gusto ipagaling sa atin ng Panginoong Hesus. Sinasabi na, tumindig ka. May problema ka ngayon, tumindig ka. Dalhin mo ang iyong problema kasama ako. Di ba sabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo mga napapagal at kayo aking pagpapahingahin. Kaya nung sinabi ng Panginoong Hesus na, tumindig ka, ibig sabihin nun, ipagmalaki mo ang Panginoon, nabubuhay ka, maraming problema, pero nakatitim, alam mo yun, may mga taong puno-puno ng problema, pero nakikita mo sa mukha nila, sa aura ng mukha nila, parang wala, kahit meron. Ano yung pagsabi ng Panginoon, dalhin mo ang iyong higaan. Sabi sa paralitiko, tayo din, dalhin natin ang ating mga higaan. Higaan is represent yung ating mga pagsubok, ang ating mga krus. At hindi natin madadala yung mag-isa lang. Kailangan natin ng Panginoon. Amen. Kasi may meron tayong mga higaan, mga pagsubok na hindi natin madala. Kasi higa tayo ng higa eh. Para tayong paralitika, wala na ako magagawa, kawawa na ako, may sakit na ako. Diba? Pag nilayan natin sa ating buhay, ano ba yung mga bagay na hindi natin madala? Ang bigat. Pamilya, anak, trabaho, self-pity, ganun. Kaya sabi ng pagdalhin natin to. At madadala natin to. If we have the power and the love sa ating Panginoon. Amen. Napakahalaga. Na nadadala natin ang mga pagsubok kasi nandiyan si Lord eh. Hindi ako papabayaan yan. Di ba sa Kanya lang tayo nakakapanalangin ng lahat na sasabi natin? Hindi natin masabi sa ating kaibigan, sa ating asawa, sa Kanya lahat. Kasi alam natin na dadala niya tayo. Kaya nga, di ba, may senaryo sa mabuting balita na ang Panginoong Hesus ay nasa bangka, nasa dagat, kasama niya ang kanyang mga alagad. Lumakas ang hangin, pumasok ang alon sa loob ng bangka, natutulog ang Panginoong Hesus, at nataranta ang alagad. Panginoon, gising-gising. Pinapasok na po tayo ng alon, ng ating bangka. Lulubog po tayo. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Ang liit naman ng pananampalataya nyo. Kasama nyo na ako. Natatakot pa kayo. At anong sabi ng Panginoon sa malakas na hangin, sa alon? Tumigil ka. At tumigil. Pati ang kalikasan sumusunod sa Panginoong Hesus. Ganon din tayo. Akala natin wala ang Panginoon. At dito lang sa tabi natin.
Spiritually present lang dapat tayo. Yung presensya ng ating espiritu. Tayo iniwan ng Diyos. Kaya pag tayo ay namumroblema sa problema, magtaka na tayo. Iba na yung bumubulong sa atin. Sinasabi na ng Diablo, sige, problema ka. Sige, gumanti ka. Siyempre, kawawa ka naman. O yung kasalanan, ganyan pa ang Diablo eh. Minsan ang Diablo, mapaghalongkat pa yan sa mga nakaraan nating kasalanan, hiningi na ng tawad eh. Kaya nga, di ba tayo nadadaya ng Diablo? Kasi sa panahon pa lang ni Eva at Adan, niloko na ng Diablo. Si Eva. Kainin mo yan. Magiging parang Diyos ka. Ganon tayo. Alam na nating masama, ginagawa pa rin natin. Kasi, di ba nagpapabola tayo sa mga physical na nakikita natin? Amen. Ano pang makikita natin sa magandang, sa mabuting balita, no? Tungkol sa paralitiko na pinagaling ni Jesus? Yung 4 na katao na tumulong doon sa paralitiko. May 4 na katao eh. Hindi makakapunta yung paralitiko kay Kristo kung hindi tinulungan ng 4 na tao. At yung 4 na tao yun, it represents tayo na dapat tumutulong tayo sa ating kapwa. Hindi yung tinutulungan lang natin, yung mga taong tumutulong sa atin. Anong mapapala natin dun? Tinulungan kita ha, in favor, balikan mo ako ng tulong ko ha. Pagka gano'n, nakamtan na natin ang ating gantimpala. Pag tumulong ka sa kapwa mo at binalikan ka ng tulong, yun na ang iyong reward. Ang gusto ng Diyos, yung tumutulong ka sa kapwa na hindi ka naghihintay ng kapalit. It's better to give than to receive. Tulong lang sa kapwa without any pagbabalik. Kasi ang itinutulong naman natin, galing yun sa Diyos eh. Ano nga diba? Katiwala lang tayo, pinapadaan lang sa atin yung pagtulong sa kapwa, iabot. Hindi po ba? Alam nyo kasi, ang pera is the root of all evils. Pero hindi masama ang pera. Kaya lang yung pagmamahal sa pera. Kaya nga diba? Yun ang masama. Kaya nga maraming, yung iba sa gobyerno, diba? Greediness talaga eh. Pera kung pera. Pinaghirapan ng mga taxes ng mga tao. Diba? Kinukurap. Ay, nako. Pag namatay naman, hindi naman madadala yung nakurap. Diba? Mapapamana pa yun sa mga anak-anakan, apo-apuhan niya. Alam niyo, tayo, kung meron tayong anak at mga apo, palakihin natin sila sa aral ng Diyos. Kasi yun ang kayamanan na totoo. Hindi yun na pag-aral mo sa mamahaling school, nabigay mo lahat. Attorney, doktor na siya ngayon. Pero hindi mo siya nataniman ng salita ng Diyos, paliwala yun. Sapagkat sa paningin ng Diyos, ang katalinuhan ng tao, kabubuhan, di ba? Sa sarap ng Panginoon, galing-galing mo nga sa math, pero pagdating sa pagsunod, huwag magtapon ng basura dyan, tapon dito, tapon dyan. Sinisira natin kalikasan. Di ba? Kaya, isipin natin mabuti, no? Pagdilayan natin mabuti ang sinasabi ng mensahe ng Panginoon. Kasi sa bawat kwento na nababasa natin sa Bible, mga parable, merong spiritual na mensahe yun sa atin na, aray ko, tinamaan ako lang ang salita ng Diyos. So, yung tumulong sa paralitiko, dinala siya. Tayo din, mga mahal natin sa buhay, pwede natin dalhin sa Diyos. Mga kapwa natin. Diba? Kailangan merong pagtutulungan. At yung 4 na katao, ginawa talaga nila yung paraan. Binakbak nga nila yung bubong para mailagay doon yung paralitiko, maibaba sa harap ng Panginoon. Tayo, paraan eh. Sabi nga ng Panginoon, ang mga tao, ang galing-galing gawa ng paraan sa paggawa ng masama. Pero hindi makagawa ng paraan para lumapit sa Diyos. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Ganun tayo mga tao. Pagdating sa paggawa ng masama, ang galing natin mag-isip. Ay, magnanakaw ako sa gobyerno. Ano kayang gagawin ko para hindi ako mabuko? Ay, magsisinungaling ako. Diba? Dami nating mga kasalanan nagawa natin ng paraan. Pero pag magdadasal, pagsisimba, pakikinig ng salita ng Diyos, paggawa ng mabuti, pagkakaroon ng relasyon sa Diyos, hindi natin magawa ng paraan. Kasi ayaw natin, wala sa puso natin. Nabubuhay lang tayo kung anong meron.
Eh, anong sabi ng salita ng Diyos? Ang pinakamalas na tao sa mundo ay nabubuhay lang para sa mundo. Yung nagigising ka, kain, tulog, trabaho, gising, kain, tulog, trabaho, tulog. Gising, kain, trabaho, tulog. Yun lang. Asan ang Diyos doon? Asan yung pagtupad natin sa misyon na ipalaganap ang mabuting balita? Yung pagsunod natin sa Panginoon, ang pag-ibig natin sa Diyos. Malas tayo, kahit mayaman tayo, kahit sikat tayo, kasi wala ang Diyos doon. Hindi naman natin pwede sabihin, Lord, mahal naman kita eh. Asan ang pakita? Asan ang pagpasa sa buhay? Kahit sino namang tao pwede sabihin niya, we love you. Pero, napapakita ba? Tayo magtulungan. Kung mayaman ka, gamitin mo ang kayamanan mo, ang pera mo, na pinahiram ng Diyos para sa kapwa. Huwag tayong greedy. Ay, binayayaan tayo ng Diyos. May pulubi na lumapit. Tulungan natin. Hindi yung pag may lumalapit tayo, tinitingnan pa natin mula ulo hanggang paa. Teka muna, dapat pang bigyan to ng piso. Diba? Tayo maghusga. Tulungan natin ating kapwa. Hindi naghihintay ng kapalit. Kasi ang reward na kay Lord. Give and give and give until it hurts. Ang Diyos naman nandyan. Tandaan nyo, kapag nagbibigay tayo, nagbabalik ang Diyos ng siksik, liglig, at umaapaw. Hindi man material yan. Spiritual na pagpapala. Wow. Di ba? Tandaan nyo, hindi nagbibili ang peace of mind. We cannot go to a supermarket, palengke, tindahan. Pagbili nga po ng peace of mind, pagbili nga po ng pag-ibig, hindi. Galing lahat yan sa Diyos. At kapag yan ay nararamdaman natin, yan lang natin masasabi na, Lord, kontento na ako sa buhay ko. Kahit simple lang yung kinakain mo, simple lang yung buhay mo, yung pananamit mo, pero sagana ka sa Diyos. At nasasabuhay, importante. Yun na yun eh. Yun na yun. Yung bang tipong, hindi mo na kailangan mamatay muna para mapunta sa langit at mararasan kung ano ang langit. Yung bang buhay ka pa lang, nararanasan mo na ang langit dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Pagtulong sa kapwa, yun din na ipinapakita ng mabuting balita. Mga nangangailangan, hindi lang kasi pera ang pinag-uusapan natin dito eh. Paano kung wala kang pera? Hindi ka, ba? Talent, skills. Doktor ka, pwede ka magbigay ng libreng, di ba? Libreng consultation. Hindi yung ginagamit mo yung profession mo para yaman. Kayamanan sa langit ang pinaimpok sa atin ng Diyos. Hindi kayamanan sa lupa na nananakaw, nabubulok. Ito ba? Tayo pong mga tao, binibigyan tayo. Kasi alam niyo po, ang pagtulong sa kapwa is a wisdom. Karunungan yan mula sa Diyos. Yung bang tipong, ikaw na yung lumalapit at nag-iisip, ano bang may tutulong sa akin kapwa? Wisdom yan. Karunungan mula sa Diyos yan. Hindi ka mukha noon, wala ka sa Panginoon. Ayoko nga, mababawasan yung pera ko. Teka muna, tutulungan kita. Sino ka ba? Hindi mo kita kilala eh. O tinulungan kita, balik mo sa akin, tulong mo. Hindi po. Kung sino yung nangangailangan na, hindi nga makakabalik ta sa'yo ng utang na loob eh. Yun ang tulungan. Hindi lang material or spiritual. Magtulungan tayo, no? At papasalamat sa Diyos. Kung ikaw yung nagbibigay, wow, thank you Lord, yung naggamit mo ako para magbigay. Magtulong sa kapwa. Ano bang gusto mo? Maging pulube o ikaw yung magbibigay? Naalala ko tuloy yung si Lazarus at saka yung pulube. Si Lazarus yung pulube at saka yung mayaman. Diba? Namatay silang sabay. Napunta yung mayaman doon sa parang impyerno na at yung si Lazarus na pulube sa kanan ng Diyos. Anong sabi nung mayaman na nagpakasasa sa mundo, hindi siya tumulong kay Lazarus? Naku, baka pwede naman, humingi siya ng favor. Baka pwede naman magpabalik ng namatay na tao doon sa mga kapatid ko
Para pagsabihan sila na, uy, magbago na kayo kasi totoo ang impyerno. Gusto ba natin yung ganong sitwasyon? Kaya nga tayo binabalaan na ng salita ng Diyos. Hanggat buhay tayo, nandoon yung awa. Pero pag namatay na tayo at hindi tayo nakapagbalik loob sa Diyos, hindi tayo naglingkod sa Diyos, hindi tayo nagkaroon ng totoong relasyon sa Diyos, sasabihin sa atin ng Diyos sa paghusga, sino ka? Taga saan ka? Hindi kita kilala. I-deny na tayo. Pagka ganun, diretso na tayo sa impyerno. Lagi nating isipin paano ba masusulat ang ating pangalan sa Book of Life. Importante yan. Hindi yung, paano kaya masusulat? Nakasama kaya yung pangalan ko sa ayuda? Hindi ba? Sigurista naman tayo mga tao Kaya nga kumukuha tayo ng educational plan, insurance, hindi masama, no? Minsan yung baby nasa tiyan pa lang, may educational plan na. Hindi pa tayo namamatay, meron na tayong, di ba? May kabaong na, may St. Peter na. Hindi masama. Pero, let us know na insurance sa langit, yun dapat ang pinagtatrabaho natin. It's not too late. Maraming nauuna na nahuhuli at nahuli na nauna. Binibigyan tayo, tinatawagan tayo ng Diyos na magbalik loob. Kasi mahirap talaga na pag wala na lahat yung kinakalokohan ng tao dito sa mundo. Di ba nangyari yan ng pandemic? Nahinto ang mundo. Hindi makalabas ang mga tao. Mayaman, mahirap, hindi. Kasi nga, quarantine. Sabi ng Panginoon Diyos, ay, warning pa lang yung warning pa lang yung time na yan na quarantine tayo, na COVID. Kasi masyado nang busy ang tao Wala nang panahon sa Diyos. Nagkaroon ng pandemic. Nagkaroon ng pagkakataon na ang pamilya ay magkakasama. Nagkaroon ng pagkakataon na maglumapit tayo sa Diyos. Ngayon nag-back to normal na naman. Busy na naman tayo. Wala na naman si Lord sa ating listahan. Hindi humihingi ang Diyos ng mahabang panalangin. Alam mo, a simple word like, thank you, I love you, forgive me. Powerful prayer na yan Hindi ba yung ang isang tao nga nagkasala sa'yo, dami niyang ginawang kasalanan sa'yo, pero nag-sorry lang sa'yo, isang word lang, I'm sorry. Di ba parang wala na, baliwala na, nawala na yun, lahat ng yan minamahal mo. The power of word. Amen. So, yun yung mga dapat natin pagnilayan dito sa istorya ng paralitiko. Ano ba yun? Yung una, magbalik loob tayo sa Diyos. Tayo mainggit. Yung kasalita natin may kapangyarihan. Tumulong tayo sa ating kapwa. Imbis na batikusin natin, tulungan natin. Hindi yung nagkakamali na nga, naliligaw na ng landas. Sige, pinupush pa natin. Sige, wala kang kwentang tao. Walang iya ka. Huwag ka nang samahin. Amen. So, nawa, napagnilayan po natin ang mabuting balita tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa paralitiko. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, maraming pong salamat sa pagbibigay mo po sa amin ng pagkaing spiritual na kung saan ipinapakita mo, Panginoon, na kami napaparalyze ng aming mga kasalanan. Hindi kami makagalaw, Panginoon. Gusto namin magpuri sa iyo, pero hindi namin mabigkas sa aming bibig ang pagpupuri. Gusto namin tumulong sa aming kapwa, hindi namin magawa because kami ay nanghihina materially. Gusto namin magpatawad pero hindi namin ma-let go yung galit namin because napaparalyze kami ng aming galit. Maraming paralyze sa aming Panginoon spiritually. Tulungan mo kami na mga kasalanang dinadala namin na nagpaparalyze sa aming Panginoon. Ay tumayo kami, tumindig kami at dalhin namin ang aming higaan. Upang sa ganon, ikaw po, O Lord, ang aming mag-glorify. Napakabuti mo, O Diyos, sa lahat ng panahon. Bagamat ganito ang aming mga kasalanan na hindi kami makagalaw, ikaw ang magbibigay sa amin ng kagalingan. Ilapit natin sa Diyos ang mga paralyzed na kasalanan natin. Huwag tayo magpaalipin sa kasalanan. Bagkus, lagi nating isipin na ang Diyos ang makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang tayo gumaling at magpagaling.
sumuko lamang tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran ng buong puso. At anuman ang mga nakaparalyze sa kasalanan sa atin, in Jesus' name, mawawala yan. Kung tayo na sa banig ng karamdaman, in Jesus' name, magkakaroon tayo ng kagalingan. Manalig lamang tayo sa mabuting balita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay gamot, spiritual na gamot sa ating mga kasalanang dinadala. Lord, pinapanalangin ko po ang mga taong nasa banig ng karamdaman, mga na-stroke, cancer, whatever it is, pagalingin mo sila, Panginoon, according to your will. Mga higaan na dapat na naming dalhin, buhatin, mga problema, dalhin namin, Panginoon, sa tulong mo. Magaang dalhin ng problema, Panginoon, kapag ikaw ang kasama. Kapag sinusolve na namin to, according to your will, my Lord. Ipinapanalangin ko lahat ng mga nabibigatan sa pagsubok na dinadala nila. Lord, give them the wisdom, the humility, to focus kung anong magagawa mo para sa aming mga dinadala. Walang problema, walang pagsubok na ibinigay ka na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na tayo subukin ng higit sa ating makakaya. Yes, Lord, give us the peace of mind, the contentment, the having a grateful heart. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagkaing spiritual na nakabusog sa amin. Naway, maibahagi din namin to sa iba. Panalangin sa buong mundo, sa batang Pilipinas, na napaparalyze dahil sa pagiging gahaman sa pera. Dalangin ko ang mga taong nilagay mo at niluklok ng tao sa gobyerno, Lord, mga napaparalyze dahil sa pera, dahil sa kapangyarihan, Lord. Heal them, O Lord. Heal them, O Lord. Heal us, O Lord. Napaparalyze kami sa mga kasalanan namin, Panginoon. Tulungan mo kami magkaroon ng kagalingan. Kagalingan na tayong ngayon lamang ang gagaling. At hindi magaganap ang kakapangyarihan na yan, ang kagalingan na yan, kung di kami susuko sa iyo, Panginoon. Nawa ang free will namin ay maging God's will. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masasama. Purihin ang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa Diyos na buhay, sa pagkaing spiritual na ibinigay sa atin. Muli, inimbitahan ko po kayo na makinig ng Word of God. Dito po sa aking Facebook account, Angelica Doide. And of course, pakishare na lang po itong gospel sa inyong timeline o sa inyong group chat bilang pagsunod sa ating Great Commission habang paglaganap ng mabuting balita. And of course, ang January 17, 2026, Saturday Gospel ay
pagninilayan natin yan, no? Anytime na this day. So, abangan lang natin yung Facebook live ng Word of God. And, ayun, bago tayo matulog, dasal tayo sa Panginoon. Di natin alam kung gigisingin pa tayo. Kasi ang kama natin para ng kabaong natin yan eh. Pagtulog tayo. Hawak ng ni Lord yung free will. So, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. At pag nagising na tayo sa panibagong araw, praise God! Hindi ka pa gumigising, hindi pa na imumulot ang mata, nagpapasalamat na tayo sa Diyos. At bigyan tayo ng paggabay ng Panginoon. Maraming pong salamat, and to God be the glory.